Tapos, bumili rin ako ng bagong case, battery case or battery juice case na 899 pesos. Walang delivery fee. 6,000 milliamps po siya na battery juice, compatible for S8 Plus. Para ito kasi dapat, ito okay pa naman to kaso ang hirap kasi nito, pag halimbawa may video ako na ita-transfer, hindi niya nababasa yung USB. Gusto ko yung hindi na tinatanggal-tanggal pa, synchronize. Pero ito, gumagana pa rin to, ready to go pa rin siya, gagamitin ko pa rin siya kung pang travel or something similar. Pero pag yun ang dumating, pwede siya dahil pwedeng i-connect agad sa computer, hindi na kailangan pang tanggalin yung case. So isi-synchronize niya kung ano yung laman ng cellphone mo. Halimbawa nag-vlog ako using my phone, tapos ita-transfer sa computer, pwede na siya, mabilis na, hindi na kailangan patanggalin yung case. Kasi ito nasisira na siya dahil sa kakatanggal-tanggal ng case. Ayan o, nasira na siya sa kakatanggal-tanggal. Tapos kaya mas nakakasira din sa phone dahil kawawa naman, di ba, yung hugot, hugot, ganun. So mas maganda pag sinaksak, pati yung case niya synchronize papunta doon sa paglilipat ng files. Since 900 pesos siya. Hey guys! Good morning! Ang ganda ng gising ko ngayon dahil dalawang video ang aking na-edit. Isa yung walang audio. Putsa, wala talaga siyang audio, girl. Tapos sabi ko, oh my god, i-edit ko siya ulit. Yung nag-rant ako regarding sa gumamit ng pangalan ko. Sobrang comprehensive pa naman ang mga sinasabi ko dun. As in talagang, alam mo yun, talagang papasok talaga hanggang sa bone marrow mo talaga. Yung talagang may kasamang emosyon talaga yun. Kita nyo naman sa mukha ko kasi wala nang audio. Nagulat ako, dami nag-comment, daming nag-PPM sa akin. Wala dang audio. Nagulat sila, akala nila cellphone nila yung sira. Yun naman pala, wala talagang audio dahil naghahang yung itong laptop ko kasi sobrang luma na nito. Tapos hindi ko na chinek bago ko siya i-save. Tapos nung na-save na, upload ako agad. Tapos binura ko na yung raw file para gumaan, hindi na bumigat yung laptop at mabawas-bawasan. Hala, nung nalaman ko, i-edit ko dapat para ulitin ko. Wala na yung raw file. So, wala na. Sabi ko, hayaan mo na yan. Ewan ko ba? Meron talaga mga gano'n, nag-fail, kahit pinaghirapan mo, diba? Pero ngayon, save ako ng bagong video regarding naman sa weekend. Naglaba ako, naging productive ako, ganyan. Ang hirap kasi talagang gumalaw-galaw ngayon dahil nga wala masyadong mga establishment na bukas. Buti na lang, merong laundry sa baba, nagbukas na yung katapat ng kondo. Tapos ito naman ngayon, merong pang bago, merong dalawang bus ng mga OFW. Dito daw ika-quarantine. Kasi may hotel dito, kaya itong mga residential na to, mga residents dito, talagang nagwawala. Ako na nga bumalik na naman yung anxiety pagkabalisa, takot ko dahil nakita talaga dyan sa harap. Bus talaga ng mga OFW, may mga pa. Ewan ko lang kung pinapasok sila dito or something, ganyan. Ayaw ko namang mag-discriminate ng mga OFW dahil mga naman yan, nag-remittance yan dito sa loob ng economy natin sa Pilipinas. Pero sa ganitong sitwasyon, you have to save yourself first. Kasi ang hirap, girl. Diba? 2 buwan ka na nakakulong dito pero sa isang iglap, mahahawa ka lang or something. Basta, ang hirap talaga. Ewan ko ba? Anxiety na naman ako. Pero ngayong umaga, ito nagsisave ako ng video. Ito lang simple lang talaga yung pamumuhay ko. Ito kape lang. At saka, ito parang last 3 days ago pa tong hopya ako na nabili sa bakery. Yung hopya ko na to, ayan hopya at saka yung brownies. So, ito kasi mga tinapay na hindi mabilis mapanis. So, ito na lang yung kakainin ko ngayon, sasawsaw ko sa kape. Diba? At least makaraos-raos ako ng almusal. May mga pagkain pa naman ako doon, pero hindi kasi ako nagtatapon talaga ng pagkain, guys, dahil nga sobrang sayang, diba? So yun, ito lang muna. O diba? So baka i-save ko rin to, tapusin ko lahat ng mga video na to kasi may mga backlogs ako na hindi ko pa na-edit kaya hindi ako makapag-film dahil save ako ng save sa laptop ko. Napupuno na siya. So, kailangan ko munang i-edit yung mga backlogs na yun bago i-upload ko na lahat. Baka kahit sunod-sunod, kahit isang araw, 2 video yung upload ko. Para lang matapos lahat to. Minsan kasi tinatamad din alam mo na. Hi! Welcome back, guys! Panibagong unboxing video na naman ang ating gagawin dahil dumating na ang isa sa items na in-order ko nung gumawa ko ng video na Add to Cart Challenge. And today's video, galing siya sa Shopee. It's worth 944 pesos at dumating ang delivery ngayon mismong Monday, May 18, alas 12:54 ng hapon. Nag-text yung courier. Tulog ako. Buti na lang talaga. Nandun na pala siya sa baba. Tapos ngayon lang ako nagising 12:54. Buti na lang
talaga, marami siyang delivery or else umalis na yun. Kasi yung mostly kasi yung ibang mga delivery, tumatawag or nagmi-miss call. Wala akong magagawa kasi nga panggabi ako. So, kailangan kong matulog. So, alam nga naman, nakatunga nga ako ng buong araw, diba? Tapos, nung sinabihan ko yung courier na, ba't parang, hindi kayo tumawag, ganyan. Sabi, sir, naubusan kasi ako ng load. So, yun. Ninja Van po ang kanilang courier. So, ayan yung courier niya. It's Ninja Van. So, alam naman natin na meron na akong battery juice. Yan. So, kung hindi nyo pa napanood kung ano to, battery case juice, ito po ay case na power bank na din. So, case siya, tapos power bank. Isasalpak siya dito, ganyan. Ganyan. Kaya ako bumili ng bago dahil ito, quality pa naman to. Kaso nga lang, wala siyang capacities to synchronize doon sa laptop. Kasi halimbawa pag nag-transfer ako ng video, pag nag-vlog ako dito, hindi niya magagawa, diba? So, yun yung problema dito. So, tatry natin dito kung effective ba tong bagong order natin. Pero ito, good to go pa rin to. Gagamitin ko pa rin. Galing to sa, oh my god, kinabahan ako dito dahil galing lang to ng Baclaran Unit E14, 5th floor, Baclaran sa Ulog, Green Building, 2930 Tondo, Metro Manila. Sa Tondo siya. Sa Tondo siya galing. So, titignan natin. Oo, generic lang kasi ito eh. Walang brand. So, kinakabahan ako dito. Baka, 944 din kasi ito eh. 6,000 milliamps. Ay, problema talaga ako pag unboxing kasi nawawala yung gunting ko. Wait lang, hanapin ko lang. Last na unboxing ko kasi, hindi ko alam kung saan ko nalagay yun. Hindi ko na mahanap yung gunting. Nakakaloka. Ay, ito na nga lang kutsilyo. Ang mga virus na COVID kumakapit sa mga plastic. Kawawa naman yung mga nag-deliver. Doble-doble. May pa ganito pa. Doble-doble naman to. Sana, kung gaano katibay yung lagayan, sana ganun din katibay yung produkto. Sana, Diyos ko po. Sumugal na lang ako nito kasi yung mga product kasi na mga weird na product na hindi mo mabibili sa mall. Nasa online store kasi. Oh, okay. Ito siya. Yan siya, oh. Ganyan siya. May brand naman siya. JLW ang brand. Tapos, yan. Mukhang pang mayaman yung Oh my god, sana hindi ako ma-pro. Ito talaga pag online, kinakabahan-kabahan ako sa item talaga pala. Bongga naman siya, parang, naka-sealed. May sealed siya, ayan o, JLW, so, sana. Pero tape lang naman. Ayan, 6,500 milliamps daw. Hala, parang katulad lang ng itsura sa una ko. Ito, yun pa naman ang gusto ko, yung katulad ng synchronize siya. So, Chinese, may manual. Ayan, may manual siya. And then, meron siya nito. And then, ano itong isa? Wala lang. Ganyan lang, ito lang. Ay, sana masisynchronize siya sa ating, So, ganyan siya, itsura niya. 6,500 milliamps. Medyo may puti-puti siya. Parang may pintura, oh. Gamit na ba to? May mga pintura-pintura siya, guys, oh. Ayan, may charge pa siya. Hello, kinakabahan ako dito. Bakit madumi yung item? Ganito, ano siya? Pero, sige, salpak na natin. Salpak na natin, guys. Yan siya.
Hoy, perfect! Kasyang-kasya. Hindi ba siya malalaglag? Kasi parang ito kasi may mga goma sa paligid. So ito wala. Baka pag malalaglag siya. Sana wag naman, hindi naman yata. So, ganyan siya, kasya siya. Yung camera niya hindi naman natatakpan. Yan yung camera, hindi natatakpan, tapos kasya siya. Ang problema lang dito is wala masyadong support dito sa taas. And pag igaganon mo, baka malaglag. Hindi ko kaya ito malaglag. Eh, hindi naman. So, higpitan lang natin. Ganyan. Tapos, gaganon natin. Tignan natin kung nagcha-charge ba siya. Ayan, nagcha-charge siya. May laman. 100%, parang 75% na lang. So ngayon, ang una natin gagawin ay titignan natin kung nagcha-charge ba siya. So there. There. Ayan. Yan. So nagcha-charge naman siya. Yan, gamit itong ating Romos na hindi ko rin na-review. Hindi ko pa na-review. I-review ko na lang sa next vlog ko. Yan siya. So, okay naman. Yan o. Medyo naano lang ako dahil madumi yung madumi siya. Parang hindi bago. Pero, titignan natin to. I-drain natin to ng bonggang-bongga. Tapos, saka natin siya ulit. Gagawa tayo ulit ng video after 5 days kung totoo ba talagang 6,500 milliamps ito. Kung kaya ba nitong mag-charge ng Tapos ang problema lang dito yung USB. Ah, may USB. Ayan o, USB. Ay taray, may USB siya sa gilid. Ito kasi wala. Ayan o, may USB portal siya sa gilid, guys. Weird. Tapos merong ganto sa likod. Buksan nga natin kung anong meron sa likod. Ah, okay. Ito parang stand siguro pag gusto mong i-stand. Ganon ba? Parang ganon. I-stand na ganon. Try ko nga. That doesn't help at all. Yung stand sa likod na paano nila. That doesn't help. Ito lang medyo naka-protrude lang or medyo naka-emboss yung USB portal. Wala kasing takip eh. Dapat tinatakpan nila to. Kasi ang hirap mapasukan ng kung ano-ano dito sa likod USB Wala kasing takip eh. Feeling ko meron to. Tapos hindi lang nila nilagyan. Titignan natin yung USB kung gumagana ba. Yung gagamit tayo ng mouse. So, sasaksakan ko ng mouse. Gamit ang USB. Kasya naman. Mahigpit siya in fairness. Wala, hindi siya gumagana, girl. Parang yung USB is pang charge lang eh. Hindi siya pang, hindi gumana. Hindi umilaw. Ayan, so hindi talaga to hindi to siya pang, yung pang USB na pang gamit pang charge lang to ng USB. Hindi to pang synchronize sa phone. Kasi ito, hindi siya gumagana. Try natin tong gamitin tong ito, tapos isasaksak natin sa ating laptop. Wala talaga. Hindi siya binabasa, mga bakla. Kahit sinaksak ko na tong USB drive ko, hindi niya binabasa. Pati yung mouse. Hindi umiilaw yung mouse. So yun guys, nag-request na ako ng return refund. Kasi wala talaga dito hindi siya gumagana, hindi siya nagsisync as what the advertisement said. Hindi siya binabasa ng laptop. Kailangan pa tanggalin ulit yung cellphone bago gumana yung laptop. Wala, parang katulad lang dati. I-restart ko yung laptop ha. Baka kasi yung laptop ang may sira eh. Gagawa ako ng refund request. Chinat ko lang yung seller. Pero parang ayaw ko siyang ibalik dahil mabilis naman siyang matanggal. Parang halimbawa i-synchronize ko to sa laptop para maglipat ng files. Isa-slide ko lang siya. Ganon. Ganyan isa-slide ko lang siya. Pero kawawa kasi itong case na to, slide ng slide. Baka hindi na humawak to ng matibay kapag kakaslide ng kakaslide. Mabilis siya tanggalin. Ibabalik ko ba to? Na-cancel ko yung refund?
Guys, update. Nag-file ako ng return or refund. Niretract ko rin kasi naisip ko, hassle siya. Pero doon lang ako na-frustrate kasi nga sabi doon sa ads nila, it supports data synchronization wherein it will automatically synchronize without removing the case directly if you're going to connect it to your laptop or any gadgets using USB Type-C. Design-wise, okay na rin naman siya kasi yung cellphone is mabilis naman siyang tanggalin. Isa slide lang naman siya. So I think wala namang issue siya kung tatanggalin ko yung cellphone tapos tsaka ko siya yan kasi mabilis lang siya guys sasaksak lang siyang ganon, sasalpak mo lang na ganon, tapos ito mag-charge na siya dito. Yan. Supposedly, pwede ko na idiretso to sa laptop dapat. Kaso hindi siya nagpa-function. Mukhang deceiving yung listing nila doon sa product or product features kasi hindi naman pala talaga nakapag-data synchronization. Pinag-iba doon sa luma ko na case na mas mura-mura. Tatry ko na lang kung totoo talagang 6,500. I'll update you guys doon sa comment sa description box below. Baka kasi ma-upload ko na to, hindi ko pa matapos yung pag-review. So yeah, I think itatapon ko na itong mga lagayan and then I'll just accept this. 944 din siya no?